Siguro kung ako bibigyan ng chance na maging isang pangulo ng isang bansa, magpo-focus ako una doon sa pagpapatupad ng batas. No? Paiigtingin ko yung batas na yung batas dapat para sa lahat. Dapat yung batas pantay-pantay. Pag ang tao kasi may takot at saka sumusunod, magkakaroon ng pagkakaisa. No? So sa pagkakaisa, kung ang batas mo ay matibay at sinusunod ng tao, sakop kasi niyan lahat, pati yung ekonomiya. Siguro if bibigyan akong chance bilang maging presidente ng Pilipinas, magpo-focus ako dun sa kinakaharap talaga ng bansa, lalo na sa lack of houses kasi karamihan sa mga Pilipino ay natutulog na lang sa mga kalsada. Siguro marami na ako magagawa doon. Siguro mga pabahay sa mga squatter areas, babaguhin natin. Tatayo ako ng isang organizations para po sa mga matatanda, lalo na po doon sa mga wala nang kasamang mga anak po. So bibigyan ko po silang chance na tumira or magkaroon ng sariling tahanan, may mag-aalaga po sa kanila, may libreng pagkain po. Ganon din po sa mga homeless. I think need ng balance ng pagiging strict. But I should be caring then as well. If you care for the country, so everything will follow. Kasi I think too much of everything naman is bad, di ba? And I think at some point we need to be disciplinarian din. But we need to show then care to the constituency. Sa akin, siyempre, kung para sa lahat is unang-una, health din ng mga tao. Kasi minsan nga, may mga taong kulang na rin sa mga nutrisyon. Minsan may mga bata tayong nakikita na halos napapabayaan ng ibang magulang. Yun, isa maganda sanang factor yun kung talaga masusuportahan din ng government. Magiging makadiyos ako, makatao at tapat na maglingkod para maging isang bansang mapayapa, masagana. Siguro kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na maging presidente ng Pilipinas, wow, malaking responsibilidad. Siguro, pagtutuunan ko ng atensyon yung edukasyon. Bilang ako isang guro ng publikong paaralan, kung magkakaroon tayo ng maayos na edukasyon, magkakaroon tayo ng maayos na makakaisip tayo ng mas magandang pamamaraan, paano matutugunan yung mga problema ng bayan natin. Ang pamahalaan o gobyerno ay isang grupo ng mga tao na namamahala sa komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. May iba't ibang uri ng gobyerno pero ang layo nito ay magkaroon ng maayos na sistema ang isang bansa na may ipinapatupad na mga batas para sa mga mamamayan nito. Pero ayon sa Biblia, papaano nga ba dapat sumunod sa mga namumuno sa isang bansa? 13:1 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ayun, maliwanag, Bawat kaluluwa, ang Kristiyano, magpapasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat ang mga kapangyarihan mula sa Diyos, mga hinirang ng Diyos, aling kapangyarihan yon? Yung mga pinuno na hindi kilabot sa gawang mabuti. Meron namang gobyerno talaga na hindi naman kumukonsinti ng masama Hindi sila kilabot sa mabuti. Hindi nila minamasama ang mabuti. Hindi nila inaayunan ng masama. Kaya sa gobyernong, matuwid na gobyerno, bawal ang magnakaw, bawal ang pumatay. Sa matuwid na gobyerno, bawal ang mang-api sa kapwa, bawal ang sirain ang karapatan ng kapwa. Yung matuwid na gobyerno, pagka ganun ang gobyerno, meron tayong patungkulang pasakop sa kanila.
tayo dapat pasakop sa mga matataas na kapangyarihan, sabi ng salita ng Diyos. At hindi lang tayo papasakop, utos pa sa atin, idalangin sila para sila'y gumawa ng katwiran. 2:1 ng unang Timoteo. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng sa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Di ba utos gumawa tayo ng mabuti? Isang mabuting gagawin natin, sabi ni Pablo, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng sa mataas na kalagayan. Anong layon? Upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Sapagkat ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Tanyo mga kapatid, sa iglesia hindi tayo rebelde sa gobyerno Sa iglesia, sumusunod tayo sa mabubuting pinapanukala ng gobyerno. Sinusuportahan natin yon, mga kababayan. Bakit? Nakakalugod sa Diyos yun para tayong mabuhay na payapa. Dapat tayong pasakop sa gobyerno. Ang gobyerno na kumukundina sa masama at ang gobyernong pumapanig sa mabuti, dapat tayong pasakop doon.